Ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. Ito ang lagi kong sinasabi sa aking sarili habang nakatitig sa larawan ni Carlo. Ang kanyang nangiti na puno ng pag-asa ay tila isang liwanag na nagbibigay buhay sa aking madilim na mundo. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Isang aksidente ang kumitil sa buhay ng aking anak na hindi ko kailanman inasahan. Ang sakit at galit ay bumalot sa akin. Nagdulot ng hindi mabilang na gabi, ng pagluha at pangungulila. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang tahimik na kalsada, may nakita akong matandang lalaki na nakaupo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at misteryo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ako ay lumapit sa kanya. Alam mo ba kung paano bawiin ang isang buhay? Tanong ko, puno ng pag-asa, ngunit nag-aalangan. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. May paraan, sabi niya, ngunit ito'y may kapalit. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Sa kabila ng panganib, nagdesisyon akong sumugal. Ang pag-asa na muling makasama si Carlo ay mas matimbang sa anumang kapalit. Sinundan ko siya sa isang madilim na eskinita, kung saan kami pumasok sa isang lumang bahay. Ang mga dingding ay puno ng lumang mga aklat at mga kagamitang hindi ko pa nakikita. Siya'y nagpakilala bilang Mang Isidro, isang tagapangalaga ng lihim na kaalaman. Ang oras ay may likas na landas, paliwanag niya. Ngunit sa tulong ng sinaunang salamangka, maaari mo itong baluktutin. Habang siya'y nagsasalita, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng mga panganib at posibilidad na hindi ko pa nararanasan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, punong-puno ng pagdududa. Ang bawat ina ay may karapatang bawiin ang nawala. Sagot niya, puno ng sinseridad. Tumayo siya at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa likod ng isang libro. Binuksan niya ito at lumitaw ang isang maliit na kristal na tila kumikinang sa dilim. Kapag ito'y hinawakan mo, ikaw ay dadalhin sa oras kung saan ang lahat ay nagsimula, sabi niya. Ngunit tandaan, ang pagbabalik ay hindi laging madali. Ang iyong puso ay dapat handa. Ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng takot at pag-asa. Ano ang mangyayari kung ako'y bumalik? Paano ko haharapin ang mga posibilidad na hindi ko makontrol? Ngunit ang pag-asa na muling makasama si Carlo ay mas matimbang sa lahat ng takot. Hinawakan ko ang kristal at isang malakas na liwanag ang bumalot sa akin. Ang mundo ko ay biglang nagdilim at naramdaman ko ang paglipad sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang oras ay tila bumabalik. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagsimulang dumaloy sa aking isip. Ang mga tawanan, iyakan, at mga pangarap na kasama si Carlo ay muling nabuhay hanggang sa bumalik ako sa lugar kung saan naganap ang aksidente. Ang aking mga mata ay pumupungay sa hindi maipaliwanag na kaganapan sa aking harapan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa natatapos. Sa gilid ng daan, isang batang lalaki ang lumabas, tila naghahanap ng tulong. Siya'y may hawak na laruan na pamilyar sa akin. Siya ay si Carlo, ngunit sa isang anyo na hindi ko na nakilala. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang matinding kaba. Paano ko siya may ililigtas sa pagkakataong ito? Ngunit sa likod ng aking pag-iisip, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang batang Carlo ay tila may iba pang misyon na hindi ko pa nauunawaan. Hindi ko inakalang ang oras ay magiging ganito kabilis. Parang kailan lang, pumayag akong makipagkasunduan sa isang misteryosong nilalang na nagpakilala bilang tagapangalaga ng oras. Ang kanyang mga mata ay tila walang katapusang kalaliman, puno ng mga lihim na hindi ko kayang arukin. Ang kanyang alok ay simple, bumalik sa nakaraan at baguhin ang kapalaran ng aking anak, si Lila.
Ngunit tulad ng lahat ng kasunduan, may kapalit. Wala akong ideya kung ano ang magiging halaga nito. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala nang halaga ang mas mahalaga kaysa sa pagbawi sa buhay ng anak ko. Ang unang hakbang ng aking paglalakbay ay nakakatakot. Ang paligid ay nagbago. Tila lumulutang ako sa kawalan. At ang mga alaala ng nakaraan ay nagsimulang lumutang sa harapan ko. Parang mga eksena sa isang pelikula. Nakita ko si Lila sa kanyang kabataan, masigla at puno ng buhay. Walang kamalay-malay sa hinaharap na naghihintay sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ay muling bumalik, ngunit kailangan kong manatiling matatag. Ako ang tanging pag-asa ni Lila. Ang mundo ay bumalik sa normal at naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nasa harapan ako ng aming lumang bahay, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay puno ng mga alaala at ang bawat sulok ng bahay ay may kwento. Pumasok ako at narinig ko ang boses ni Lila, masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan. Hindi ko mapigilang mapangiti, ngunit alam ko na ang oras ko ay limitado. Kinailangan kong malaman kung saan nagsimula ang pagkakamali. Hinanap ko ang bawat tanda, bawat senyales na maaring pumigil sa trahedya. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat desisyon ay maaaring magbago ng kapalaran, ngunit kailangan kong maging maingat. Hindi ko maaring baguhin ang anumang bagay na makakasira sa daloy ng oras. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong natutuklasan ang mga piraso ng palaisipan. Ang mga kaibigan ni Lila, ang mga kaganapan sa paaralan, at maging ang mga simpleng desisyon na ginawa namin sa araw-araw ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang kinabukasan. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin, isang anino sa kanyang buhay na hindi ko mawari. Ang anino na ito ay nagpakita sa anyo ng isang bagong tao sa kanyang buhay, isang guro na naging masyadong malapit kay Lila. Sa una, akala ko ito ay natural lamang, ngunit habang sinisiyasat ko, natuklasan ko ang kanyang tunay na intensyon. Siya ay nasa likod ng mga pangyayari na humantong sa trahedya. Kailangan kong pigilan siya bago pa mahuli ang lahat. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakita ko siya habang naglalakad pa uwi, dala ang mga dokumento na maaaring magpabagsak sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong kumilos, ngunit alam ko na ang bawat aksyon ay may kapalit. Bawat hakbang ay nagdadala ng panganib na maaaring magbago sa daloy ng oras. Habang sinusundan ko siya, naramdaman ko ang presensya ng tagapangalaga ng oras. Pinaalalahanan niya ako sa kasunduan namin na bawat pagbabago sa nakaraan ay may kabayaran sa hinaharap. Ngunit hindi ko na iniisip ang mga babala. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Lila. Sa wakas, nahuli ko ang guro sa isang sulok at sa pag-uusap namin, nabunyag ang kanyang balak. Naging agresibo siya, ngunit sa isang iglap, nagawa kong agawin ang mga dokumento. Alam kong ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagyanig ng oras. Ang paligid ay nag-iba at nakita ko ang tagapangalaga ng oras na nagmamasid, tila nag-aabang. Bawat aksyon ay may kapalit, sabi niya habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Ano ang handa mong isakripisyo para sa anak mo? Naramdaman ko ang pagbigat ng kanyang mga salita. Alam ko na ang ginawa ko ay magbubunga ng malaking pagbabago. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong handa akong isakripisyo ang lahat para kay Lila. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla akong bumalik sa kasalukuyan at hindi ko na nakita ang tagapangalaga ng oras. Ang bahay ay muling nagbago at sa harapan ko ay si Lila, buhay at masaya. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, naramdaman ko ang kakaibang pagod. Parang may bahagi ng sarili ko ang nawala.
Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang piraso ng alaala, isang bagay na hindi ko maintindihan. Ngunit bago ko pa ito masuri, narinig ko ang boses ng tagapangalaga, isang bulong sa hangin. Ang oras ay nagbabayad at ikaw ay nagbayad. Sa dulo ng aking paglalakbay, nahanap ko si Lila. Ngunit sa likod ng kanyang hanggiti, alam ko na ang kapalit ay isang bagay na hindi ko palubos na maunawaan. Matapos ang hindi inaasahang tagpo sa lumang karwahe na nagdala sa akin sa nakaraan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin habang unti-unting lumilinaw ang aking paligid. Ang mga kulay ng aming dating tahanan ay muling nabuhay sa aking paningin. Ang malumot na berdeng pader, ang lumang kahoy na sahig, at ang mga larawang nakasabit sa dingding na puno ng mga alaala ng isang masayang pamilya. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, alam kong hindi ako narito para magpakasaya. Nariyan ang misyon, bawiin ang buhay ng aking anak, si Tomas. Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang tawanan ng mga bata mula sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Tomas, masaya at puno ng buhay. Ang pagtanaw sa kanya, sa kabila ng sakit na dulot ng pagkawala, ay nagbigay sa akin ng lakas para sa aking layunin. Kailangan kong baguhin ang kasalukuyan. Kailangan kong bawiin ang buhay na hindi dapat nawala. Lumabas ako ng bahay, hinayaan ang init ng araw na yakapin ang aking balat habang tinatahak ko ang daan patungo sa maliit na kagubatan sa likod ng aming tahanan. Alam ko na doon naganap ang trahedya, ang pagkatapilok ni Tomas sa matarik na bangin habang naglalaro. Nais kong baguhin ang kanyang kapalaran, pigilan ang trahedya bago pa man ito mangyari. Habang papalapit ako sa lugar, naramdaman ko ang pagbigat ng paligid. Parang may mga matang nakamasid, nagbabantay sa bawat hakbang ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, ngunit hindi ako maaring umatras. Sa pagdating ko sa lugar, nakita ko si Thomas na naglalaro. Masayang masaya, walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay. "Tomas!" Tawag ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Lumingon siya at ngumiti. Ang ngangiti na palaging nagbibigay liwanag sa aking mundo. "Halika, umuwi na tayo. May sorpresa ako sa'yo." Kung sana ay ganoon lang kadali ang lahat. Ngunit nang magsimula kaming maglakad pabalik, isang kakaibang presensya ang bumalot sa amin. Parang may malamig na hangin na nagmumula sa kagubatan. Bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Biglang nagdilim ang kalangitan at ang kapayapaan ay napalitan ng takot. "Ma, ano yun?" Tanong ni Thomas, ang inosenteng mga mata ay nakatitig sa akin. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Pero ang totoo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa at nagkaroon ng maliit na pagguho sa gilid ng bangin. Hinila ko si Thomas palayo. Ngunit sa bawat hakbang namin, ay parang may puwersang humihila sa amin pabalik. Parang may puwersang nagtatangkang itulak kami sa trahedya. Napilit kong iniiwasan. Sa puntong iyon, naalala ko ang mga salita ng mahiwagang matandang nakilala ko sa karwahe. May kapalit ang bawat pagbabalik. Ano ang kapalit na iyon? Ano ang kailangan kong isakripisyo para sa buhay ng aking anak? Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang liwanag na nagmula sa isang figura na dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Isang matandang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. "Ito ang kapalit," sabi niya. Ang tinig niya ay parang hangin na dumadaloy sa kagubatan. "Hindi mo pwedeng baguhin ang nakaraan ng walang pag-aalay. Ano ang kayang mong isakripisyo?" Hindi ko alam ang sagot. Sa kabila ng lahat, handa akong ibigay ang lahat para kay Tomas. Ngunit ano nga ba ang hinihingi ng kapalaran?
Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang liwanag ay naglaho at muli akong natagpuan sa harap ng bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa kabilang panig na ako at si Thomas ay ligtas sa aking tabi. Walang trahedya, walang sakit. Akala ko'y matagumpay ko nang nabawi ang kanyang buhay. Ngunit nang lingunin ko ang paligid, napansin ko ang isang bagay na nawawala. Ang aking sariling refleksyon. Sa pagbalik namin sa bahay, unti-unti kong naramdaman ang pagkawala ng aking presensya. Parang nawawala ako sa bawat hakbang na ginagawa namin. Parang unti-unti akong naglalaho sa mundo ng nakaraan. Sa huli, ito ang naging kapalit, ang aking sariling buhay para sa kanyang kaligtasan. Ang twist na ito ang hindi ko inaasahan. Paano ko haharapin ang kapalaran na ito? Ano ang mangyayari sa akin sa oras na tuluyang maglaho ako? Sa kabila ng sakit, alam kong tama ang naging desisyon ko. Sa isang iglap, ang buhay ni Tomas ay nabawi. Ngunit ang tanong ay, inuwa na adan amaydi. Paano ako makakabalik sa kasalukuyan kung ang aking presensya ay nawala na sa nakaraan? At doon, sa gitna ng lahat, natapos ang aking paglalakbay. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sa bawat sakripisyo ay may bagong simula. At sa puntong ito, kailangan kong harapin ang bagong mundong aking ginagalawan. Isang mundong kung saan ang aking anak ay ligtas, ngunit ang aking sariling pagkatao ay hindi na muling magiging buo. Bumalik ako sa nakaraan, sa panahon kung saan ang lahat ay tila mas maliwanag, mas masaya. Ang init ng araw ay walang kasintamis, at ang hangin ay puno ng mga pangako ng bagong simula. Sa aking pagbabalik, ang mga alaala ng aming mga ngiti at tawanan ay bumabalik sa akin, tulad ng mga piraso ng pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng panahon, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Alam kong ang aking misyon ay hindi simple. Alam kong ang kapalit ng pagbalik sa nakaraan ay hindi biro. Para sa isang ina, walang hangganan ang sakripisyo. Kaya't nang dumating ang pagkakataon na ibalik ang buhay ng aking anak, hindi ako nagdalawang isip. Sa harap ng isang misteryosong estranghero na nag-aalok ng di mabilang na kapangyarihan, pumirma ako sa kasunduan. Hindi alintana ang mga posibleng panganib. Ang kailangan ko lamang gawin ay bumalik sa isang partikular na araw at gawin ang lahat upang maiwasan ang trahedya. Ngunit tulad ng lahat ng may kapangyarihang kasunduan, may kapalit ito. Sa aking paglalakbay, pabalik, unang hakbang ko ay ang pagbisita sa aming bahay, ang aming tahanan. Hindi ko napigilang mapaluha nang makita ko si Mateo, ang aking anak, na masigla at puno ng buhay. Sa araw na iyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bawat kwento na kanyang ikinukwento tungkol sa paaralan. Ang kanyang tawanan ay musika sa aking pandinig at ang kanyang ngiti ay tila walang kapantay. Ngunit sa likod ng bawat saya, alam kong may paparating na panganib. Alam kong malapit na ang oras kung kailan ang lahat ay magbabago. Sa pagkakataong ito, dapat kong baguhin ang kapalaran. Sinimulan kong tanggalin ang mga bagay na maaring magdulot ng panganib sa kanya. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaayos ko ang kanyang mga gamit upang masiguro kung wala sa mga ito ang magiging sanhi ng aksidente. Ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad. Sa aking pag-iingat, naramdaman kong may kung anong mali. Parang may bumubulong sa akin na hindi ito ang tamang paraan. Sa kabila ng lahat ng aking pag-iingat, ang trahedya ay muling nangyari. Akala ko ang aking mga pagbabago ay sapat na. Akala ko ang pag-iwas sa mga bagay na iyon ay magbibigay ng bagong kinabukasan para kay Mateo. Ngunit nagkamali ako. Ang araw ng aksidente ay dumating muli at sa pagkakataong ito, mas masakit.
Habang nakikita ko ang mga pangyayari, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na tila nagpapatakbo sa mga bagay. Parang ang kapalaran ay may sariling plano at ako ay isang manonood lamang. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama ni Mateo sa ospital, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa aking bulsa. Ang kontrata na aking pinirmahan ay naroon. At sa likod nito, may mga nakasulat na salitang hindi ko nakita noon. Ang oras ay hindi kailanman nagbabago, ngunit ang puso ay may kakayahang magpatawad. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang tunay na kapalit ng aking kasunduan. Ang pagbabago ng nakaraan ay hindi ang susi. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-unawa at pagtanggap. Ang aking paglalakbay ay hindi para baguhin ang nangyari, kundi para matutunan kung paano patawarin ang aking sarili at ang mga pangyayari. Ang trahedya ay bahagi ng buhay, ngunit ang pagbangon mula rito ay ang tunay na hamon. Sa aking paglabas ng ospital, isang bagong pag-asa ang dumating sa akin. Hindi ko man maibalik si Mateo sa paraang inaasahan ko, natutunan ko ang halaga ng bawat sandali na ibinigay sa akin. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin ng halaga ng pagmamahal at sakripisyo at kung paano ang pag-asa ay maaring bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ngunit sa likod ng aking bagong pananaw, may isang boses na bumubulong. Ang estranghero na nagbigay sa akin ng pagkakataon ay hindi pa tapos sa akin. Isang huling kasunduan ang kanyang inalok. Isang kasunduan na nagsasabing may bagong pag-asa para kay Mateo. Ngunit sa ibang anyo, sa pagkakataong ito, ang kapalit ay hindi lamang ang aking sariling buhay, kundi ang kinabukasan ng lahat ng mahal ko. Sa aking pag-iisip ng mga posibilidad, naramdaman ko ang panginginig sa aking kalamnan. Alam kong ang desisyon ko ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng mahal ko. At habang lumalakad ako palayo, isang bagay ang tiyak. Ang aking bagong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At ang tunay na hamon ay nasa aking harapan. Nang magising ako, bumungad sa akin ang malamlam na sikat ng araw na dumadaloy sa mga siwang ng lumang bintana sa aking silid. Ang alaalang bumalik sa nakaraan ay bumigat sa akin tulad ng isang malamig na ulap. Ngunit ang munting pag-asa na makakamit ko ang hinahangad na pagbabago ang nagtulak sa akin upang bumangon. Bumalik ako sa bahay na kinalakihan ko. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala, mga tawanan, iyakan, at mga simpleng sandali ng ligaya. Sa kabila ng lahat, isang alaala ang nananatiling malinaw. Ang pagkawala ng aking anak. Nagsimula na ang aking misyon at alam kong kailangang magtagumpay ako. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng lumang kalsada, bumalik ang mga alaala ng gabing iyon. Ang gabing naging mitya ng lahat ng kasawian. Noong una, hindi ko inakala na may magagawa akong pagbabago. Ngunit ngayon, dala ang panibagong pagkakataon, determinado akong ituwid ang mga pagkakamali. Una kong pinuntahan ang lumang parke, kung saan madalas kaming maglaro ng anak ko. Nakita ko siyang naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagdadalawang isip akong lapitan siya, ngunit nanaig ang pagnanasa kong makita siyang muli, buhay at masaya. Lumapit ako at tinawag ang kanyang pangalan. Napalingon siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkilala. Ina? Tanong niya, tila naguguluhan. Oo, anak, narito ako. Sagot ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking tinig. Ngumiti siya at agad akong niyakap. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng aking takot at panggamba. Alam kong hindi ko dapat ipakita kung gaano ko siya na-miss. Ngunit hindi ko rin maitanggi ang saya ng muli kaming nagkasama. Sa mga sumunod na araw, sinikap kong gawing normal ang lahat. Pinilit kong itama
ang mga maliit na bagay na nagdala sa amin sa trahedya. Sinimulan kong baguhin ang mga desisyon kong kalaunan ay naging sanhi ng aming kapahamakan. Siniguro kong palaging ligtas ang aking anak, ngunit kasabay nito, nararamdaman kong may mali, parang may kulang. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko siyang natutulog, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang anino ang pumasok, at sa likod nito, nakita ko ang isang matandang babae na hindi pamilyar. Sa kanyang mga mata ay may alam at hiwaga. "Alam mo kung bakit ka naririto, hindi ba?" Tanong niya, puno ng kabatiran. "Opo," sagot ko, kahit pa naguguluhan, "para baguhin ang nakaraan at bawiin ang buhay ng anak ko." Ngumiti ang matandang babae, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit ang tadhana ay laging may kapalit. Hindi mo maaaring basta na lamang baguhin ang mga bagay ng walang kabayaran. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Tama siya. May kabayaran ang lahat ng ito. Isang bagay na hindi ko naisip bago pa man ako bumalik. "Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong ko, puno ng pagdududa. Ang tadhana ay pabor sa mga pusong dalisay, ngunit maging handa ka sa mga susunod na hakbang. Ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Payo niya bago siya naglaho na parang usok. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanuri ako. Sinubukan kong hanapin ang mga palatandaan ng mga posibleng panganib. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, hindi ko maalis ang pakiramdam na may paparating na trahedya. Isang gabi, nang ako'y nasa kusina at naghahanda ng hapunan, may narinig akong malakas na kalabog mula sa itaas. Agad akong napatakbo at nakita kong wala na sa kanyang kama ang aking anak. Napuno ng takot ang aking puso habang hinanap ko siya sa bawat sulok ng bahay. Nang walang makitang bakas, bumalik sa akin ang lahat ng takot. Sa labas ng bahay, may narinig akong mga yabag. Lumabas ako at sa aking pagkagulat, nakita ko ang matandang babae. Hawak ang kamay ng aking anak. "Ano ang ginagawa mo?" Sigaw ko, puno ng galit at pag-aalala. "Hindi mo siya maililigtas sa ganitong paraan," sagot niya, puno ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan na hindi ko maitanggi. Ang aking pagbabalik sa nakaraan ay hindi sapat upang baguhin ang tadhana. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Isang dahilan na kailangan kong matutunan. At sa gitna ng aking pagkalito, isang malakas na liwanag ang bumalot sa amin. Sa aking pagkagulat, nawala ang lahat sa paligid. Ang huling imahe sa aking isipan ay ang mga mata ng aking anak, puno ng pag-unawa at kapayapaan. Sa pagdilat ng aking mga mata, bumalik ako sa kasalukuyan, sa isang silid na puno ng alaala. Ang aking anak ay wala na, ngunit may bagong pag-unawa sa aking puso. Ang tadhanang akala ko'y kaya kong baguhin ay nananatiling misteryo, ngunit alam kong may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat. Sa huli, ang aking misyon ay hindi pa tapos, at ang tunay na pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga desisyon ko. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan para bawiin ang buhay ng aking anak ay isang bagay na pinangarap ko mula nang siya'y mawala. Ngunit kasabay ng bawat hakbang pabalik ay tila may mga bagay na nalilimutan o nagbabago. Madaling araw ng sumunod na Martes nang magising ako mula sa isang panaginip na tila napakalinaw. Nandun muli ako sa ospital. Sa mismong araw na iyon, ang araw na nawala si Miguel. Ang mga tunog ng mga makina at ang amoy ng antiseptic ay bumalik sa akin. Ngunit sa panaginip kong iyon, may isang bagay na kakaiba. May isang lalaking nakatayo sa sulok ng silid, hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Hindi siya nagsalita,
Ngunit parang may sinasabi ang kanyang mga mata. Isang babala, isang paalala. Nagising akong humihingal, ang aking puso'y kumakabog sa aking dibdib. Nagpasya akong bumangon at magtungo sa kusina para uminom ng tubig. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga larawan ni Miguel na nakadisplay sa aming sala. Sa bawat tingin ko sa kanyang mga mata, nararamdaman ko ang responsibilidad na ibalik siya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabalot na takot. Nang magbalik ako sa kama, hindi ko na magawang makatulog. Pinili kong bumangon at umupo na lamang sa balkonahe ng aming munting tahanan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila humaplos sa aking balat at sa mga oras na iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Parang may mga matang nagmamasid sa akin, hindi mula sa paligid, kundi mula sa loob ng aking konsensya. Nang sumunod na linggo, dumating si Lolo Greg, ang matandang albularyo na tumulong sa akin na makipagkasunduan para sa aking paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ina, wika niya, may mga bagay na kailangan kang malaman bago mo ituloy ang iyong plano. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata at ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nang makipagkasundo ka para bumalik sa nakaraan, may mga bagay na hindi mo na maibabalik sa dati. Ang bawat pagbabago ay may kapalit. Isang bagay na dapat mong pag-isipan ng mabuti. Patuloy niya. Napatingin ako sa kanya. Ang aking kalooban ay puno ng pagdududa at pagkalito. Ano ang kapalit na tinutukoy niya? Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng kasunduan, unti-unting nagiging malinaw sa akin na ang pagpapalit ng nakaraan ay hindi kasing simple ng aking inakala. Ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng pagbabago na hindi ko inaasahan. Ang mga alaala ng mga mahal sa buhay, ang mga karanasan na naghubog sa amin, lahat ng ito ay nakataya. Isang araw, habang naglalakad ako sa parke kung saan madalas naming dalhin si Miguel, nakita ko ang isang batang lalaki na naglalaro kasama ang kanyang ina. Ang kanyang tawanan ay tila musika sa aking pandinig. At sa isang iglap, nakita ko si Miguel sa kanyang lugar. Napakagatlabi ako at pinilit ang aking sarili na bumalik imusling sa kasalukuyan. Ngunit sa paglingon ko, nakita ko ang lalaking nasa panaginip ko. Ang misteryosong lalaki na tila may gustong iparating. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang itsura, ngunit may bahagi sa kanyang mukha na tila hindi ko maipaliwanag. Ina, wika niya, sa wakas. May mga bagay na hindi mo dapat balikan at may mga aral na dapat mong matutunan. Nang magtama ang aming mga mata, may isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng pagkilala, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakilala. Sino ka? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, bigla siyang naglaho, na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang nagtataka at naguguluhan. Nagpatuloy ako sa pag-uwi, ngunit sa aking pagbabalik, may isang bagay na nagbago. Ang mga larawan ni Miguel ay nawala sa kanilang mga kinatatayuan. At ang mga alaala na dati malinaw ay tila nagiging malabo. Ang aking puso'y napuno ng takot. Ano ang nangyayari? Sa mga huling oras ng gabi, habang nakahiga sa kama, naramdaman kong may isang presensya sa tabi ko. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi. At sa kabila ng dilim, may boses na bumulong. Ina, ang pagbabago ay hindi palaging nagdudulot ng kaligayahan. Sa mga salitang iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Sa aking pagnanais na baguhin ang nakaraan, baka hindi ko namamalayan na unti-unti ko nang binubura ang kasalukuyan. Ang twist na nagpagising sa akin, ang posibilidad na sa bawat hakbang ko pabalik ay may bahagi ng aking mundo ang naglalaho. Ngayon, kailangan kong magpasya. Magpapatuloy ba ako sa aking plano o haharapin ang mga kahihinatnan ng aking mga desisyon?
Sa gitna ng aking pag-iisip, isang bagay ang malinaw. Ang oras ay hindi kailanman natural na kaalyado ng tao. Napakabilis ng mga pangyayari matapos kong tanggapin ang kasunduan. Ang mga alon ng panahon ay tila nag-uumalab sa aking paligid. Hinahaplos ang aking balat na puno ng pangungulila at pag-asa. Muli kong naisip ang huling nangiti ng aking anak, si Lila, ang kanyang mga mata, na tila bituin sa gabing madilim. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ang paglalakbay na ito, ang pagbawi sa oras na nawala. Sa isang iglap, nagising ako sa isang pamilyar, ngunit banyagang lugar. Ang mga dingding ng aming tahanan ay hindi nagbago, ngunit naramdaman kong may ibang espasyo na sumasakop sa akin. Isang espasyong puno ng mga alaala na hindi ko pa nasisilayan. Bumalik ako sa panahon kung saan si Lila ay masigla at buhay. Narinig ko ang kanyang halakhak mula sa kusina, ang tunog na parang musika sa aking pandinig, isang melodiya ng mga pangarap na muling nabuhay. Habang papalapit ako sa kanya, pilit kong pinipigil ang mga luha. Hindi dapat makita ni Lila ang bigat ng aking damdamin. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong ipakita sa kanya ang saya sa halip na pag-aalala. Ngumiti siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa liwanag ng umaga. Niyakap ko siya, mahigpit, hindi ko siya kayang bitawan. Mama, ang higpit naman ng yakap mo, ang sabi niya, nagtatawa. Mahal kita, anak, ang tanging nasabi ko. Ang mga salitang iyon ay tila prosesyon ng damdamin na hindi ko maipaliwanag, na parang kasabay ng mga alon ng oras na dumadaloy sa aking puso. Ang mga araw ay dumaan na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Sinigurado kong maramdaman ni Lila ang bawat pintig ng aking puso sa bawat sandali. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may bumabagabag sa akin. Ang kasunduan, ang kabayaran para sa pagbabalik ng kanyang buhay, ay tila isang anino na hindi maalis sa aking isipan. Ano ang kailangan kong gawin upang mapanatili ang lahat ng ito? Ano ang kapalit ng kanyang buhay na muling nabawi? Isang gabi, habang nakaupo kami sa hardin at pinapanood ang mga bituin, nagtanong si Lila, Mama, ano kaya ang nasa kabila ng mga bituin? Ang kanyang tanong ay tila sumasalamin sa akin, na parang siya ay may alam sa mga bagay na hindi dapat niyang malaman. Siguro, mga pangarap na hindi pa natin natutupad, sagot ko, pilit na tinatago ang aking pag-aalala. Hindi kaya mga alaala na hindi pa natin nakikita? Tanong niya muli, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagkaunawa. Sa bawat sandali kasama si Lila, ang mga alon ng panahon ay tila nagiging mas marahas. Ang kasunduan ay tila nagiging mas mabigat. Hanggang sa isang araw, may dumating na hindi inaasahan. Isang lalaki, may kakaibang presensya, ang pumasok sa aming tahanan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na hindi ko maipaliwanag. Siya ang tagapangalaga ng kasunduan, ang bantay ng oras na nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Panahon na, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at walang pakiramdam. Hindi pa, ang sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng pagmamakaawa. Bigyan mo pa ako ng oras. Ang oras ay hindi nabibili, ina. Ang bawat sandali ay may kapalit. Ang kanyang mga salita ay tila mga espada na bumabaon sa aking puso. Sa pagkabahala, tumakbo ako patungo kay Lila. Anak, kailangan nating umalis, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng desperasyon. Mama, bakit? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko may paliwanag, ngunit kailangan nating magtago. Ang sagot ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko siya. Ngunit sa bawat hakbang namin, ang lalaki ay sumusunod. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na hindi maalis. Hanggang sa dumating kami sa gilid ng bangin, ang mga alon sa ibaba
ay tila humihiyaw sa amin, nag-aalok ng kalayaan o kapahamakan. Mama, ano ang gagawin natin? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang kailangan. Isang desisyon na hindi ko inaasahan. Ang alon ng panahon ay tila bumaliktad. At sa likod nito, isang lihim ang lumitaw. Ang kasunduan ay may ibang layunin. Isang layunin na hindi ko nakita. Ang bawat buhay na binabalik ay may kapalit na panibagong kasaysayan. Isang kasaysayan na puno ng misteryo. Sa gilid ng bangin, hinawakan ko ang kamay ni Lila at sa aking puso, isang pangako ang nabuo. Babawiin ko ang kanyang buhay kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ang alon ng oras ay may sariling plano. Isang plano na magdadala sa amin sa dulo ng aming paglalakbay. Isang dulo na puno ng cliffhanger na hindi inaasahan. Sa aking pagtingin sa kawalan, isang liwanag ang lumitaw. At sa likod nito, ang kinabukasan na hindi pa namin nakikita. Ano kaya ang naghihintay sa amin? Sa kabila ng madilim na kalangitan, may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Ramdam ko ang lamig ng hangin habang nakatayo ako sa harap ng pintuan ng orasan ng panahon. Ang mahiwagang portal na nagbigay daan sa paglalakbay ko pabalik sa nakaraan. Sa ilang sandali, nagdadalawang isip ako kung tama nga ba ang desisyon kong ito. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang maamong mukha ng aking anak, ang mga mata niyang puno ng pag-asa, muling lumalakas ang loob ko. Ang tanong sa isip ko, ano ang halaga ng isang buhay? Marahil, hindi ito nasusukat sa dami ng oras na nabuhay ka, kundi sa lalim ng pag-ibig na iyong naramdaman at naibigay. Hindi ko na maisalba ang buhay ng aking anak sa hinaharap, ngunit narito ako upang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa pag-ikot ng orasan, isang bagong pagkakataon ang ibinigay sa akin. Isang pagkakataon para bawiin ang kanyang buhay. Nagsimula akong maglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay nagbibigay ng kabog sa aking puso. Naramdaman ko ang mga pag-aalinlangan, ang takot na baka hindi ko magawa ang aking misyon. Ngunit kasabay nito, naroon din ang determinasyon. Ang pagnanais na maibalik ang anak ko sa aking mga bisig. Sa pagpasok ko sa portal, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga halakhak, ang pag-iyak, ang mga pangarap na aming binuo. Nagsimula akong maglakbay sa oras, bumabalik sa mga panahong hindi ko pa alam ang sakit ng pagkawala. Nakita ko ang aking anak na tumatakbo sa hardin, ang ngiti niya na parang araw sa madilim na mundo ko. Hindi ko napigilang lumuha. Ang mga patak ng luha ko ay tila naging mga bituin na nagliliwanag sa madilim na daan. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, alam kong hindi magiging madali ang aking misyon. Kailangan kong harapin ang madilim na bahagi ng nakaraan, ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kasunduan na ginawa ko ay may kapalit, isang buhay para sa isang buhay. Kailangan kong gumawa ng desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng aming kapalaran. Alam ko na ang kapalit ng buhay na muling ibabalik ay hindi biro. Ngunit para sa aking anak, handa akong isakripisyo ang lahat. Sa pagdating ko sa eksaktong oras at lugar kung saan nagsimula ang lahat, naroon ang taong nagbigay ng alok sa akin. Isang misteryosong nilalang na tila mula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga. Tila alam niya ang lahat ng kasaysayan ng bawat kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na orasang kumikinang, ang simbolo ng kasunduan namin. Handa ka na bang tuparin ang kasunduan? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Oo, sagot ko. Bagamat may bahid ng takot sa aking tinig, nakita ko ang orasang kumikinang sa kanyang mga palad. Ang liwanag nito ay tila nagniningning sa pagitan ng mga daliri ng misteryosong nilalang. Sa bawat segundo,
Nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Alam kong ito ang tamang gawin. Habang hinihintay ko ang susunod na mga pangyayari, pumasok sa isipan ko ang mga alaala ng mga huling sandali kasama ang aking anak, ang kanyang halakhak, ang kanyang mga pangarap, ang mga pangako naming hindi na natupad. Ngunit ngayon, sa pag-ikot ng oras, may pagkakataon akong baguhin ang lahat. Sa paglipas ng mga sandali, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila nag-iba ng kulay. Ang hangin ay nagbago ng daloy. Alam kong ito na ang oras. Tumayo ako ng matatag, handa sa anumang mangyayari. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang isang tinig na hindi inaasahan. Isang pamilyar na boses na tila nagmumula sa kawalan. Ina, ito ang tinig ng aking anak, puno ng pag-aalala at pagnanasa. Hindi ko alam kung saan ito nagmumula, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Ang aking puso ay napuno ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, nagising ang isang bagong takot. Ano ang kapalit ng kanyang pagbabalik? Habang ang orasang kumikinang ay unti-unting kumukupas, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. At sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa akin. Tila binabalot ang buong pagkatao ko. Narinig ko ang mga bulong ng hangin, ang mga tinig na tila nagmumula sa kawalan. Sa kabila ng liwanag, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ang kapalit ng kanyang buhay ay hindi lamang isang buhay, kundi isang bahagi ng aking kaluluwa. Sa pagbalik ng aking anak, alam kong may isang bahagi ng aking sarili ang mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ang tamang gawin. Sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang kanyang yakap. At sa gitna ng pagkalito, isang bagay ang natiyak ko. Ang aking sakripisyo ay hindi nagkamali. Ngunit sa aking pagmulat, isang bagong tanong ang bumalot sa aking isip. Ano ang kapalit ng kanyang pagbabalik? Sa paglalakbay ko sa nakaraan, dala ang pag-asang muling makasama ang anak ko. Hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga sandaling nagbago ang lahat. Ang mga araw na puno ng tawanan at lambing ay nagmistulang mga anino na lamang sa likod ng aking isipan. Nagsusumamo na muling maranasan sa kabila ng kasunduang ginawa ko sa oras. Sa bawat hakbang, ang mundo ay umalinsunod sa ibang batas ng pisika, kung saan ang bawat segundo ay maaring humantong sa walang katapusang posibilidad. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang kalsada na pamilyar ngunit banyaga. Ang mga puno ay tila mas bata. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na matagal ko nang hindi naamoy. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid, masaya, hindi alam ang bigat ng aking dinadala. Ang kanilang mga ngiti ay parang mga alaala ng isang buhay na nawala sa akin. Isang buhay na pilit kong binabawi. Dumating ako sa isang parke na madalas naming pinupuntahan ng anak ko. Doon, sa lilim ng isang malaking puno, madalas kaming naglalaro at nag-uusap tungkol sa mga pangarap niya. Naalala ko ang kanyang tawa, ang tunog na palaging nagbibigay liwanag sa aking araw. Pero ngayon, ang lugar na iyon ay tahimik. Ang katahimikan ay tila isang paalala ng pagkukulang ko bilang ina. Isang paalala na hindi ko siya nailigtas. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang batang babae na naglalaro ng kanyang bola. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa, tila walang pakialam sa mundo. Sa kanyang musmus na anyo, nakita ko ang anak ko. Kanyang buhok, kanyang ngiti, lahat ay parang isang pangarap na muling nabuhay. Ngunit alam kong hindi ito siya. Alam kong ito ay isang ilusyon lamang ng aking pagnanasa. Gayunpaman, hindi ko mapigilan ang damdamin na lumapit at kausapin siya. "Kamusta ka, iha?" Tanong ko. Pinipilit na itago ang panginginig ng aking boses. "Maayos naman po ako." Tugon niya,
sabay ngiti na tila nagdulot ng kirot sa aking puso. Gusto niyo po bang maglaro? Hindi ako nakapagpigil. Sumang-ayon ako sa kanyang alok at naglaro kami sa ilalim ng lilim ng puno. Ang kanyang halakhak ay tila musika sa aking pandinig. Isang simponya ng damdamin na matagal nang nawawala. Sa bawat pagtalo ng bola, sa bawat tawanan, nararamdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may isang bahagi ng anak ko na narito, sa batang ito, na nagbibigay sa akin ng kaunting pag-asa. Habang lumilipas ang mga oras, ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap. Ang batang babae ay nagpaalam na, ngunit bago siya umalis, may binulong siya sa akin. Huwag kayong mag-alala, darating din ang tamang oras. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso, isang pag-asang matagal nang nawala. Parang may mensahe na nakatago sa kanyang sinasabi. Isang pahiwatig na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa aking pag-uwi, dala ko ang kanyang mensahe. Pinagnilayan ko ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang mga damdamin na muling bumalik. Ang mga alaala na pilit kong binabalikan. Sa ilalim ng mga bituin, naglakad ako pa uwi. Puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng takot. Kung ang mga bata sa parke ay pahiwatig ng aking anak, ano ang ibig sabihin ng kanyang mensahe? May pagkakataon pa ba talaga akong bawiin ang kanyang buhay? Sa aking pagdating sa bahay, hindi ko maiwasang magtaka sa mga nangyari. Ang lahat ay tila isang bahagi ng mas malaking kwento na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaroon ng hugis, ngunit may nawawala pa ring bahagi. Sa gitna ng pagsisiyasat, narinig ko ang isang katok sa pinto, isang tunog na tila nagmula sa ibang mundo. Bago ko ito mabuksan, may pumasok sa isip ko. Ang kasunduang ginawa ko ay may kaakibat na presyo. Ang pagbawi sa anak ko ay hindi basta-basta, may hinihinging kapalit. At sa sandaling iyon, sa likod ng pinto, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang presensya na nagdadala ng mensahe na hindi ko pa kayang tanggapin. Binuksan ko ang pinto at sa harapan ko ay ang isang lalaki, may suot na madilim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, ngunit ang kanyang hangiti ay hindi nagiiwan ng alinlangan. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Tanong niya, isang tanong na nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naisip ko, ano ang kapalit ng pagbawi sa anak ko? Ano ang magiging kinabukasan ko? Sa likod ng kanyang tanong ay isang mundo ng mga posibilidad, isang mundo na puno ng mga lihim na malapit ko nang matuklasan. Hindi ko akalain na ang mga yapak ko sa kahoy na sahig ng aming lumang tahanan ay maibabalik sa akin ang alaala ng mga araw na puno ng pagmamahalan at saya. Ang bawat silid ay may kwento, bawat sulok ay may alaala ng aming pamilya. Ngunit ang paglalakbay na ito ay may layunin, ang pagbawi sa buhay ng aking anak. Ang ingay ng orasan sa bulwagan ay tila bumabalik sa akin sa nakaraan, sa araw na iyon na ang lahat ay nagbago. Ang kasunduan ay tila isang pangarap, isang pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. Sa una, ito ay mukhang imposible, ngunit sa bawat hakbang ko, papunta sa silid-aklatan, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang pag-asa na maaaring maibalik ang buhay ng aking anak. Sa silid-aklatan, sa ilalim ng liwanag ng bumubulusok na araw, ay nakita ko ang lumang libro na tila sumisigaw sa akin. Ang mga pahina nito ay puno ng alikabok at ang mga salita ay tila mga bulong mula sa nakaraan. Isa itong sinaunang aklat na nagsasaad ng mga ritual at kasunduan para sa paglalakbay sa oras. Ang bawat pahina ay parang susi sa isang mundo na matagal ko nang iniwan. At sa gitna ng lahat ng ito,
ang pag-asa na maaring maibalik ang aking anak. Nilapitan ko ang mesa at doon ko inilabas ang mga bagay na kailangan para sa ritual, isang kandila, isang maliit na bote ng tubig mula sa ilog na malapit sa aming tahanan, at ang larawan ng aking anak. Sa bawat hakbang ng ritual, naramdaman ko ang lakas na bumabalot sa akin, ang koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang hangin ay tila pumipintig sa paligid ko, at ang mga anino sa silid ay nagsimulang sumayaw sa ritmo ng aking dasal. Sa bawat pagbigkas ng mga salita mula sa aklat, naramdaman ko ang paggalaw ng oras. Ang mga pader ng silid ay tila natutunaw, at ako ay napatingin sa paligid sa kakaibang liwanag na bumabalot sa akin. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, ang mga sandali ng saya at lungkot, ang mga tawanan at luha. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mukha ng aking anak ay lumitaw, ang mga mata niyang puno ng buhay at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang misteryosong presensya ang aking naramdaman. Isang malamig na hangin ang pumaligid sa akin, at ang mga bulong mula sa likod ng aking isipan ay nagbigay ng babala. Tila mayroong isang bagay na nakatago, isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang oras ay tila tumigil, at ang mga pangarap ay naging bahagi ng realidad. Napansin ko ang isang pamilyar na tunog, ang tunog ng isang kampanilya. Sa una, hindi ko ito pinansin, ngunit habang lumalakas ito, naramdaman ko ang paggalaw ng mga bagay sa paligid ko. Ang kampanilya ay tila isang tawag, isang paalala ng isang kasunduan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang mga piraso ng aking puso ay tila binabalot ng takot, ngunit ang pag-asa ay nananatili. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may isang bagay na mali. Ang mga bulong mula sa likod ng aking isipan ay nagsimulang magbigay ng babala. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. At sa dulo ng lahat ng ito, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ang mga piraso ng aking puso ay tila bumabalik sa akin. At sa likod ng lahat ng ito, isang katotohanan ang lumitaw. Ang kasunduan ay may kapalit, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang paggalaw ng oras ay may sariling isip, at ang pag-asa ay tila isang manipis na tali sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa huling sandali ng ritual, nang ang oras ay bumalik sa kanyang normal na daloy, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa likod ko. Ang liwanag ay bumalot sa akin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang boses ang nagbigay ng babala. Ang kapalit ay hindi lamang ang buhay ng aking anak, kundi isang bagay na mas mahalaga, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang mga piraso ng aking puso ay tila bumabalik sa akin, ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katotohanan ang lumitaw. Ang paglalakbay sa oras ay may kapalit, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. At sa dulo ng lahat ng ito, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang kasunduan ay hindi lamang para sa pagbawi sa buhay ng aking anak, kundi isang kapalit na hindi ko inaasahan. Ang oras ay bumalik sa normal, ngunit ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. At sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Ano ang kapalit na iyon? Mula sa pagkamulat ko sa kakaibang lugar na ito, hindi ko mailarawan ang halo ng takot at pag-asa. Nang bumalik ako sa nakaraan, dala ko ang isang hangarin na maibalik ang buhay ng aking anak. Ang bawat hakbang na aking tinatahak ay puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat tunog ng orasan, tila nahuhulog ang mga piraso ng pag-asa ko sa lupa. Ngunit hindi ko hinahayaang mawala ang determinasyon ko. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang lumang bahay na dati naming tinutuluyan.
Naaalala ko ang mga araw na puno ng tawanan, ang mga ngiti ni Elara sa tuwing naglalaro kami sa bakuran. Ngayon, ang bahay na iyon ay parang multo ng nakaraan, puno ng alaala at sakit. Ngunit alam kong ito ang susi sa lahat ng ito. Dito nagsimula ang lahat at dito ko rin dapat tapusin. Nang pumasok ako, bumalik ang mga alaala. Ang kusina kung saan madalas kaming maghapunan. Ang silid kung saan ko siya hinihele sa gabi. Ngunit higit sa lahat, ang silid na may lihim na hindi ko mapakawalan. Ang lihim na naging sanhi ng lahat. Sa loob ng silid na iyon, natagpuan ko ang lumang diary ni Elara. Habang binubuksan ko ang diary, naramdaman ko ang bigat ng mga salita sa bawat pahina. Sa unang tingin, normal lang ang mga tala, mga kwento ng araw-araw na buhay ng isang musmos. Ngunit sa isang pahina, may nakasulat na hindi ko inaasahan. Mahal kong ina, alam ko ang iyong lihim. Alam ko kung bakit ka umiyak sa gabi. Nang mabasa ko ito, parang sinaksak ang puso ko. Paano niya nalaman? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Mabilis kong sinuyod ang mga susunod na pahina, umaasa na makahanap ng kasagutan. Sa bawat pahina, mas lalong lumalalim ang misteryo hanggang sa natagpuan ko ang isang tala na may petsang araw bago ang kanyang pagkawala. May pumunta sa akin. Sinabi niya na may kapalit sa lahat ng ito, na may kasunduan para sa isang buhay. Halos hindi ko mapaniwalaan ang aking nabasa. Sino ang taong ito? Ano ang kasunduan? Hindi ko matandaan na may ganitong pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang katotohanan sa mga salita ng aking anak. May isang bagay na kaila sa akin. Isang bagay na hindi ko matandaan. Ngunit alam kong ito ang susi sa kanyang pagbabalik. Sa aking pag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Ang oras ay tila huminto. At sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Isang pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung sino. Sa kanyang pagsulpot, bigla kong naalala ang mga gabi, kung saan may bumubulong sa akin. Isang tinig na nagtuturo sa akin ng daan. Isang tinig na nagbigay sa akin ng lakas na bumalik sa nakaraan. Hindi ko na malaya na sa aking paglalakbay, may isang gabay. Isang gabay na hindi ko nais na paniwalaan noong una. Ngunit ngayon ay malinaw na sa akin ang kanyang intensyon. Siya ang may-ari ng kasunduan at siya rin ang may kapangyarihan na ibalik ang lahat. Hindi mo na dapat hanapin pa, wika niya, habang unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo. Ang kasunduan ay hindi sa iyo, kundi sa kanya. Siya ang pumili, siya ang nagbigay. Nang marinig ko ito, halos bumaliktad ang aking mundo. Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng kakayahan na makipagkasundo? Ngunit sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang isang bugso ng pag-asa. Kung siya ang pumili, ibig sabihin ay may paraan para bawiin ito. Ngunit bago ko pa man maitanong ang aking susunod na katanungan, naglaho na ang tao. Naiwan akong nag-iisa. Ngunit may bagong pag-unawa. Ang kasunduan ay hindi sa akin, kundi kay Elara. At kung siya ang pumili, siya rin ang maaaring bumalik. Sa puntong ito, naisip ko ang huling salita sa diary. May kapalit, ngunit may pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa aking pag-iisip, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na tila nagmumula sa isang lumang orasan. Sa bawat tiktak, nararamdaman ko ang paglapit ng isang bagong yugto. Sa aking pagdulog, isang pinto ang bumukas sa harapan ko. Isang pinto na hindi ko pa nakikita noon, ngunit alam kong ito ang daan. Sa kabila ng takot, pumasok ako. Dala ang pag-asa na sa wakas, matutuklasan ko ang tunay na kasunduan at maibabalik ko ang buhay ng aking anak. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-ikot ng oras. At sa dulo ng daan, isang liwanag ang nag-aabang, handang ilantad ang katotohanan.
At sa pagdating ko sa dulo, isang pangyayari ang magpapabago sa lahat. Ang tunay na twist ng kwento, ang tunay na kapalit. Ngunit handa na ba akong tanggapin ito? Sa bawat hakbang ko, palapit sa lumang bahay ni Aling Sisa, parang ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aking balikat. Ang hangin ay malamig at tila may kasama itong mga bulong ng mga lihim na matagal nang nakatago. Ang mga puno ng nara na dati nagbibigay ng lilim tuwing tag-init ay tila naging mga bantay na nakamatiyag. Pinagmamasdan ako habang ako'y naglalakad. May oras ka pa, ina. Sabi ko sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob ko. Sa paglalakbay ko sa nakaraan, natutunan ko na ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat desisyon ay may kapalit. Ang bawat hakbang na mali ay maaring magdulot ng hindi inaasahan. Nang marating ko ang pintuan ng bahay, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Alam ko ang halaga ng gagawin ko, ngunit ang pagdududa ay sumisingit sa aking isipan. Paano kung hindi ko siya maibalik? Paano kung ang kasunduan ay isang malaking pagkakamali? Bumukas ang pintuan bago ko pa man ito katukin. Si Aling Sisa, na tila hindi tumatanda, ay nandoon, nakangiti ng may pagkasira sa kanyang mga mata. Ina, dumating ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila musika ng mga nakaraan. Oo, narito ako para sa kasunduan. Sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Dinala niya ako sa loob, sa isang silid na puno ng mga lumang aklat, mga kandila, at isang maliit na altar na puno ng mga anting-anting. Nakaupo siya sa isang lumang silya at sinenyasan akong umupo sa harapan niya. Alam mo na ang kapalit ng iyong hinihingi, sabi niya, habang iniaabot sa akin ang isang papel na puno ng mga sinaunang sulat. Ang anak mo ay maibabalik, ngunit may kailangan kang isakripisyo. Tumango ako. Batid ang bigat ng aking desisyon. Anong kailangan kong isakripisyo, Aling Sisa? Ngumiti siya ng banayad. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa mga alaala ng mga nakaraang kasunduan. Ang iyong sariling kaluluwa, ina, ang buhay ng iyong anak kapalit ng kawalan mo. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan na bumalot sa akin. Ito ba ang tamang gawin? Ngunit ang pangarap na muling makasama ang aking anak ay mas malakas kaysa sa takot. Handa akong gawin ito? Sagot ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Tumayo si Aling Sisa at nagsimula siyang magdasal. Ang mga salita ay tila bumabalot sa akin, sumasalamin sa mga dingding ng silid. Ang hangin ay naging mabigat at naramdaman ko ang presensya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Habang patuloy siya sa kanyang dasal, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang init mula sa aking dibdib. Ang mga alaala ng aking anak, ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga yakap, ay bumalik sa akin ng may kakaibang lakas. Ang kanyang mukha ay maliwanag at naramdaman ko ang kanyang pagmamahal na tila hawak na muli ang aking puso. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Sa gitna ng dasal ni Aling Sisa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang hangin sa silid ay naging malamig at ang mga kandila ay nag-apoy ng mas maliwanag kaysa dati. Isang boses ang narinig ko, hindi mula kay Aling Sisa, kundi mula sa isang hindi nakikitang presensya. Ina, hindi ito ang tamang landas. Napatigil ako. Sino ang nagsasalita? Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Sino ka? Tanong ko, ang kaba ko ay tila naging mas malakas. Isang kaibigan na nagmamalasakit, sagot ng boses. May ibang paraan upang maibalik ang anak mo nang hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong kaluluwa. Tumigil si Aling Sisa sa kanyang dasal at tumingin sa akin ng may pagkabahala. Ano ang naririnig mo, ina? Ngunit bago ko pa man masagot siya, ang presensya ay nagpatuloy. Kailangan mong bumalik sa oras ng kanyang pagkawala. May isang bagay
na hindi mo nakita, isang bagay na maaring baguhin ang lahat. Biglang nagulo ang aking isipan. Ano ang tinutukoy ng boses na ito? May pag-asa pa bang hindi ko pa nakikita? Ang kasunduan na tila tiyak na ay biglang naging masalimuot. Napatingin ako kay Aling Sisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Aling Sisa, may ibang paraan ba talaga? Ngumiti siya ng banayad, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay tila may lihim. Ang oras ay laging may mga lihim, ina. Baka ito na ang pagkakataon mong tuklasin ang mga ito. Ang twist na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang takot na baka hindi ko makita ang tamang landas. Ngunit ang boses na yon, ang presensya na nagbigay sa akin ng pag-asa, ay nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aking paglalakbay. At doon, sa gitna ng mga kandila at mga lumang aklat, ako'y nagdesisyon. Ano pa ang hindi ko nakikita? Ano ang dapat kong baguhin? Sa likod ng bawat tanong ay ang pag-asa na maibalik ang aking anak at ang takot na baka hindi ko magawa. Ang oras ay lumilipas, ngunit sa aking puso, isang bagong landas ang unti-unting nagbubukas.